Sa mismong araw ng kasal ko, doon ko nalaman na may kabet ang nanay ko. Sa una tinanggi niya pero kalaunay umamin din. Pinapili namin siya kung kami or ang kabit niya, pero kaming mga anak niya ang pinili niya. Siyam kaming magkakapatid at sa siyam na yon ay 6 kaming babae. Lumaki ako sa simpleng pamilya. May tatay na nagtatrabaho at may nanay na nasa bahay at masikaso. Grade 2 lang ang natapos ang tatay ko. Grade 6 naman ang nanay ko. At nung nagkakilala sila ng tatay ko, nanay ko ang nagturo sa tatay kong bumasa at sumulat. Matalino ang tatay ko kaya mabilis natuto. 14 silang magkakapatid kaya halos hindi kayang pag-aralin ng mga magulang niya, which is ang lolo at lola ko. Nanay ko naman pinag-asawa ng magulang niya sa edad na 40 kasi wala ring maipakain. Kinasal sila sa Aglipay, West, year 1984. 15 ang nanay ko at ang tatay ko naman ay 22. Sa mga unang taon ng pagsasama ng mga magulang ko, akala ng tao mayaman kami. Mahilig kasi ang tatay ko mag-ipon ng gamit. May 3 kaming sasakyan at may malaking bahay na bato. Akalaunan nga ay sinubok ng panahon ng mga magulang ko. Pantatlo ako sa siyam na magkakapatid. Na-hit and run ako noon sa mismong tapat ng bahay namin. 50-50 ako noon. Halos nalimas kami, maisalba lang ako ng mga magulang ko. Hanggang sa naubos ang pinaghirapan ng mga magulang ko. Lumuwas sila ng Maynila ng nanay ko para magtrabaho at hinabilin kami sa side ng tatay ko. 6 pa lang kaming magkakapatid no. At dahil hindi sanay ang nanay ko na layo-layo kami, kaya nung nakaipon sila ay binalikan nila kami. Kasi katwiran nila na okay na yung sama-sama. Magtiis at mamaluktot na lang kung hindi sasapat. Naglabada ang nanay ko pandagdag at tulong niya sa tatay ko. Nasa Maynila no ng tatay ko at nagpaiwan. Nagpapadala siya ng panggastos namin at weekly lang siya nauwi. Maliit lang ang pinapadala ng tatay ko. Kaya naisipan ng nanay kong magtrabaho. Doon na nagsimulang masira ang pamilya namin. Laging nagsiselos ang tatay ko na palagi namang ikinagagalit ng nanay ko. Hindi ko alam kung sinong nauna sa kanila kasi lagi niyang pinagbibintangan ng nanay ko. Kahit na wala naman kaming nakikitang magkakapatid. Hanggang sa isang araw, nakabasa ang kapatid kong pangani ng sulat na nasa yellow paper. At nakalagay doon na may anak ang tatay ko na ipinatatago para hindi namin malaman. Nag-aaway ang ate at ang tatay ko noon. Kasi pinag-aagawan nila ang dilaw na sulat. Iyak nang iyak noon ng ate ko at sobrang awang-awa ko noon sa kanya. Tinanggi ng tatay ko yun at hindi daw yun sa kanya. Pero dahil doon ay nakipaghiwalay ang nanay ko. Dahil sobrang siloso rin daw kasi ng tatay ko. Pero pinag-ayos namin silang mga kapatid ko na bigyan ng chance ang tatay ko. Sumatotal nagkabalikan sila. Pero ganun pa rin ang senaryo. Nag-aaway at napakasiloso pa rin ang tatay ko. At sa ikalawang pagkakataon, nahuli na naman namin siyang may babae. Natawag sa cellphone ng tatay ko at nagpapaload. At nagpakilalang siya ang kabet ng tatay ko. Nakipag-away ako nun sa kanya, malma akong minura ang kabet. Pero wala makapal din talaga ang kabet ng tatay ko. Doon ay sinukuan na siya ng tuluyan ng nanay ko. At dahil nga siyam kaming magkakapatid, yung dalawang nauna sa akin ay nasa edad na. At akong pangatlo ang pinakamatanda at nag-aaral ng college no. Kaya nang problema ang nanay ko sa gastusin. Naalala ko pa na sabi ng tatay ko sa akin, kung gusto ng nanay mo ng sustento, bumalik siya sa akin. Pero tinanggihan siya ng nanay ko. Siya ang kumayod sa aming 7 natitira. Minura pa ang mga sumunod sa akin at ang bunso namin noon ay 5 taon pa lang. Nagbibigay-bigay naman ang 2 kong ate na nauna sa akin. Pero hindi kasi ugali ng nanay ko ang manghingi. Na hanggat kaya niyang itago ang problema, itinatago niya na lang. Sa puder kami ng side ng ama ko nakatira. At ang bahay ng lola kong pinaglumaan ng bahay namin. Kaya nga umuuwi pa rin ang tatay ko sa amin kasi nga ang pamilya niya ay nasa palibot namin. Walang pakialamanan ang nanay at tatay ko na. Kahit na pilit iwini-winback ng tatay ko ang nanay ko, nakipagmatigasan ng nanay ko at never humingi ng sustento. Nagtrabaho ang nanay ko, naglalako araw-araw siyang lakas. Minsan may kita pero madalas ang zero. At dahil nga kinakaya niyang mag-isa, maraming hirap ang dinanas namin. Pero never kaming pinag-ulam ng asin ng nanay ko. Na kahit na nga nabatak na ang kontador namin, never kaming pinag-ulam ng hindi masarap kasi katwiran niya. Wala man kaming ilaw, masarap naman ang aming pagkain. May nag-alok sa nanay ko ng malaking kita. At dahil tawid dagat, monthly lang siyang nauwi. Noon ay kinontak na kami ng tatay. Siya ang nagbabantay sa amin kasi alam niyang wala ang nanay ko. Kung baga malaya siyang kasama kami kasi malayo ang nanay ko. At kahit na nalaman yun ng nanay ko, ang kondisyon pag dumating siya, kailangan wala ang tatay ko. Laging pangaral sa amin ng nanay ko na huwag kaming papayag na hindi kami papakasalan ng lalaking mapipili namin. Para na sa aming lahat ang karapatan. Pero hindi ko naman nakikitang ginamit niya kasi legal na asawa rin siya ng tatay ko. Pero never niyang nilaban at pinaubaya na lang niya sa kabit. Siguro wala lang talaga sa vocabulary niyang maghabol at magpakatanga. Never naming naramdaman na broken family kami. Kasi normal namang nakakadalaw ang tatay ko sa bahay namin. Lalo't yearly nagsiset kami ng reunion yung magkakapatid. Pero may rules ang nanay ko na kung nasan siya nakapwesto, hindi pwedeng dumaan ang tatay ko. At dahil kusina ang trono ng nanay ko, bandon ang tatay ko. Hanggang sa kinasal ako at 14 years old na yung kapatid kong bunso. At nang mismong araw
araw ng kasal ko, dun ko nalaman na may kabit ang nanay ko. Kinumpronta namin siyang magkakapatid. Sa una itinanggi niya pero kalaunan ay umamin din. Pinapili namin siya kung kami or ang kabit niya. Pero kami ang pinili niya. Nakipaghiwalay siya ng halos taon din. Pero nang mapansin namin na malungkot lagi si inay, ang ending pinayagan na rin namin. Sa kondisyon na hindi niya papupuntahin ang kabit nila ng tatay ko sa bahay naming magkakapatid. Sa ngayon nga isa siyam naming magkakapatid, ito na ang kasal. Dalawa yung hindi pa kasi bata pa naman. Inong ko nga pala sa kasalang stepfather ko. Binata at nagpakaama sa dalawang kapatid ko na minor de edad pa na. Sa una hindi ko tanggap pero kalaunan ay tinanggap ko na. Napakabait at lahat kami kasundo. Pinatunayan niyang tanggap niya kaming lahat ng anak ng nanay at nagpakaama siya sa dalawang kapatid kong nag-aaral pa noon. Pero dahil sa sobrang bait, year 2021 kinuha ng langit. Sa ngayon ay malalaki na kami at 21 na yung bunso namin. In good terms kaming lahat sa tatay ko. Pag may reunion or special occasion, nag-uusap na rin ang nanay at ang tatay ko. Sa ngayon ay wala ng babae ang tatay ko. Tinutokso pa rin namin sila sa isa't isa pero alam namin na hanggang biro at dun na lang. Matatanda na rin kasi ang parents ko. 55 ang nanay ko at ang tatay ko naman ay 62. Nag-matured na sila at masasabi kong hindi man kami buo pero nananatili yung peace of mind nila pareho. Yes, product ako ng broken family pero never naging toxic sa akin ang tadhana. Kasi ginawa kong lesson sa buhay ko yung nakita ko sa mga magulang ko. Sa nanay ko nakita yung katapangan ng isang babae. At sa tatay ko naman nakita yung sincere na pagsisisi. Pero huli na kasi. Nung mga panahon na sinubok sila ng tatay ko, akalain mong siyam kaming magkakapatid pero kinaya yung lahat ng nanay. Lumaki akong saksi sa katapangan at kasipagan ng nanay ko. At pinatunayan sa amin ng nanay ko na para sa anak lahat ay kakayanin. Na di ka babae lang. Babae ka. At higit sa lahat, hindi ka babaeng puke lang. Sa mga nagsasabi kung saan nanggagaling ang tapang, yun ay dahil sa murang edad ay iminulat na kami ng nanay ko na wag mong ipapakita ang kahinaan mo. Kasi maraming abusado. At wag na wag kang kakapit sa maling tao para makita mo yung tamang tao para sa letter sender, ang mommy lens nyo.